Yan, sa tingin ko, it's the part of the parang political uh, move to destroy the image of Duterte administration. Magkakaroon this month, no? By November 14, kung hindi ako nagkakamali. Basta this November, ay iimbestigahan po itong Dolomite Beach na alam po natin na naitayo sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unang-una sa lahat, ano ho bang reaksyon po muna ninyo sa magiging o sa inaasahan o nakatakdang investigasyon ng Kamara hinggil nga po dito sa Dolomite Beach? Is it urgent? Is it necessary at this time? Kung ang mga problema na dapat uunahin pag-investigate ay yung karumal-dumal, yung monumental graft and corruption na ever since unprecedented ito na nangyari sa ating bansa, dapat yan ang unahin natin. Pero yung Dolomite Beach, it was a policy decision. Wala naman sigurong issue on graft and corruption dyan or violation ng batas. It was a policy decision. Lahat naman ay nakabase sa existing legal framework before it was implemented. So, tapos na yun. Kung it was a wrong policy, it was a wrong decision, let history judge it. Pero at this time, walang sense of urgency na dapat yan ang unahin pag-investigate using our meager resources of the government. Because every time Congress will conduct an investigation that entails an expenditure, dapat gagamitin yan sa mga mahalagang bagay. Lalo na yung mga issue na talagang kinasusuklaman ng taong bayan. Itong monumental graft and corruption. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, Attorney, may mga ilang kongresista nagrereklamo dahil daw sa Dolomite Beach nagkakaroon ng mga pagbaha na dyan po sa Maynila, malapit dyan mismo sa Dolomite Beach. Ano naman po yung reaksyon po ninyo doon? Well, that is the right. Wala naman tayong pinagbawal na mga hakbang nila. Pero dapat ang unahin muna natin yung order of priority. Yung number one na ngayon ng mga issues, as I said, itong flood control projects na ghost flood control projects, at saka itong status ng ating bansa ngayon. Lalo na ngayon na yung economic situation natin, yung pinakamababa na stock exchange so far in history, yan dapat ang titingnan ngayon kung paano ito nangyayari at paano natin susolusyonan. Kasi yan ang makapagbigay ng kumbaga solusyon o sa kaginhawaan ng taong bayan. Yan dapat ang unahin. Yung order of priority, yun ang punto ko dito. Hindi masama na imbestigahan itong Dolomite Beach, pero sa order of priority, dapat hindi yan mauna. Opo. At sa tingin po ninyo personally, sa inyong pananaw, Attorney, nakatulong ho ba itong Dolomite Beach dyan mismo sa Maynila sa pag-develop po nito dyan mismo? Kasi dati yung lugar na yan puno ng mga basura, talagang ang pangit po tingnan. Pero nang nilagyan, dinevelop po, tulad po ng nakikita po ninyo, naging pasyalan. Honestly, Jade, I haven't been to Dolomite Beach. Taga Mindanao tayo. Pero sa nakikita natin, narinig natin, yung decision na yan ay parang implementation na ng writ of mandamus na issued by the Supreme Court, I think, in the early 2000 or mid-2000. 2010, 2011. I'm not sure about the exact date, but there was a decision by the Supreme Court na i-implement yung writ of mandamus para sa
yung environmental concern, yung dapat ayusin itong problema diyan sa may parte ng Manila Bay. So, diyan nag-umpisa yung policy, yung about Dolomite Beach, kasi it used to be an area where mga garbage, mga basura ay nakatambak. So, pinag-aralan siguro yan. I'm not part of the planning. Ang sa akin lang, nung naririnig ko. But at that time, if there was an issue, that would have been raised at the time when the policy was being crafted. So may mga batas naman na sinunod yan yung DENR before it was signed and approved by the president, by the former president. Opo. So, ang timeliness, dapat yung panahon na yan. Hindi ngayon natapos na lumipas ng ilang panahon at ang ilang katuigan ba? Yung years have passed. Opo. At alam ng maraming Pilipino, bahagi po ito ng legacy project ng Duterte administration. At sa tingin ho ninyo, Attorney, sa pagbubukas po nito ng investigasyon, ay may layuning pampolitika o political motive. Ang motibo po, bakit po bakit po ito iimbestigahan mismong Kamara? May layunin ho bang talagang nakatutok po noon sa nagdaang administrasyon? Hindi naman natin we cannot parang sit aside, di naman yan ma-deny na lahat ng mga actions ngayon sa Congress, lalo na sa House of Representatives, are all politically motivated, designed to destroy the image of the Duterte administration. Kahit na yung mga bagay na supported by the Filipino people, they want to create a new narrative. Sa drug war, yan naman talaga ang parang center piece ng Duterte administration that made him so popular, kasi nakikita ng mga taong bayan how it changed their lives, at saka yung peace and order situation ng bawat barangay. Lahat ng mga survey, karamihan overwhelmingly approve that policy. Pero they wanted, yung mga kalaban ni President Duterte, they wanted to create a counter-narrative na yan ay nakasira sa ating bansa. So, politically motivated. Pangalawa, itong Dolomite Beach, na sa paggawa niyan, pag-craft ng policy na yan, wala tayong naririnig na mga resounding voices questioning the soundness of that policy. Kaya nga yung natapos na yan, halos karamihan ay nasiyahan para naging lugar na yan where people converged, at saka nakikita nila yung difference between at the time na hindi pa yan naayos, sa after na natapos yung Dolomite Beach, nakita yung parang sa Bisaya pa, Jade, langit ug yuta nga diferensya nga kahimtang. So, want to investigate para to create a narrative that it was a bad decision, hindi ito dapat yun ginawa kasi nakakasira sa environment, etc. etc. So, yan, sa tingin ko, it's still part of the parang political move to destroy the image of Duterte administration.